Itago niyo na lang ako sa pangalang Maylin. Edad 26. May asawang nagtatrabaho sa abroad sa Oman at meron ding nag-iisang anak na nag-aaral sa elementary. Ako naman ay nasa bahay lang dahil may sobra naman sa perang pinapadala ni Mr. Buwan-Buwan kaya madalas din akong naiengganyong mag-online shopping. Noong una, naging libangan ko lamang hanggang sa nakagawian ko na, lalo na't malaki din naman ang natitipid ko kung ikukumpara sa convenience store at mall ako magsha-shopping. Isang araw, 2 parcel ang dineliver ng isang delivery boy. Dali-dali akong lumabas ng bahay at kinuha ang parcel. Pero nung magbabayad na ako ng 1,000, ay wala palang panukli si Manong Rider. Pasensya na po ma'am, wala pa talagang panukli ngayon eh. Kayo po kasi yung una kong customer ngayong araw. Wala akong nagawa kundi maghanap ng barya sa loob ng bahay. 436 ang saktong presyo na kinuha ko sa aking wallet at nang iaabot ko na ang bayad, ay biglang dalaglag ang sobrang barya na agad pinulot ni Manong Rider. Sa kanyang pagpulot ay biglang napahinto ito nang matapat siya sa hita ko. Pansin ko ang panakaw nitong tingin kahit pa madalian lang ang kanyang pagpulot sa barya. Sa suot kong manipis at maiksing short nung araw na yun, ay alam kong iba ang naging epekto nito sa kanya bilang lalaki. Alam ko yun. Dahil sa katulad kong may asawa na, ay malayo na ako sa sinasabi nilang inosente sa ganung bagay. Nginitian ko na lang siya pagkatayo niya. Bigla ko tuloy na alala ang mister ko. Mahirap talaga ang malayo sa minamahal. Hindi mawala-wala ang apoy na tumutupok sa akin sa bawat araw na nangungulila ako sa kanya. Maya-maya, ay tuluyan nang nagpaalam ang rider sa akin pagkakuha ng bayad. Pero bago ito umalis, ay tila nagbiro pa ito sa akin. See you next time po ma'am. Makahulugan niyang sambit. Nga pala, bago ko makalimutan, siya pala si Randy. Medyo matagal na rin nagdi-deliver sa akin. Binata pa rin sa edad na 39. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nag-asawa o baka naman nagsisinungaling lang siya nung minsang nagkwento ito sa akin. Makwento si Randy. Hindi siya suplado, kaya hindi ako masyadong ilang sa rider na iyon. Maaga itong nagdi-deliver sa akin at madalas ko na rin itong patuluyin sa terrace namin. Mukhang mapagkakatiwalaan naman. Kaya minsan nakakapag-usap pa kami ng ilang minuto bago siya umalis. Minsan, nagkakape rin ito saglit sa terrace nang maabutan niya akong nagtitimpla ng kape, kaya inalok ko siya noon. Wala namang mali siya ang usapan namin, lalo't naikwento ko nga na may asawa na ako, pero nasa abroad. Nagulat nga raw siya at hindi daw halata na may asawa at anak na ako. Muntika na raw niya akong ligawan. Biro niya sa akin minsan. Noon, akala ko normal lang lahat ng yun. Pero ngayong magtatatlong buwan na siyang nagdi-deliver sa lugar namin, ay parang nakikitaan ko siya ng ibang motibo sa akin. Hindi ko alam, pero imbis na pag-isipan siya ng masama, ay naging okay lang din sa akin. Siguro dahil nasa malayo ang mister ko, at kulang ako sa libangan o lambing ng isang lalaki. Nung tumagal, na hindi ko man lang namalayan na napapadalas na pala ang usapan namin sa tuwing nagdi-deliver siya sa bahay. Hanggang sa naging casual na rin ang usapan naming dalawa. Minsan ko na rin naikwento si Kuya Ryder sa asawa ko. Sinabi ko dito na pala kaibigan yung tao. Akala ko nga magagalit si mister, pero wala namang nagbago sa mood niya. Pero minsan, napapansin ng asawa ko na napapangiti ako nang minsang mabanggit ko sa kanya
na parang type ako ni Kuya Ryder. Kahit biro lang ay medyo kinabahan ako dahil baka mag-isip ng kung ano ang asawa ko. Pero nang minsan magkausap ulit kami sa video call, habang sinusukat ko kung tama ba ang nabili kong bed mattress, ay may nabanggit itong labis kong kinagulat. "Huwag kang magsabi ng ganyan, Han. Hindi magandang biro yan." Mabilis kong sambit dahil para bang uminit bigla ang puno ng tenga ko sa nasabi nito. Akala ko hihinto siya agad pero natawa lamang ito. "Wala naman ako masamang ibig sabihin, Han. Gumagana lang talaga siguro ang imahinasyon ko ngayong araw kaya naisip ko bigla." Bakit naman sa dinami-dami ng maiisip mo? Ang delivery rider pa ng mga parcel. Mas lalo tuloy itong natawa sa naging reaksyon ko. Kasi siya lang naman ang lalaking pumupunta dyan sa bahay at nakakausap mo palagi. Munti ko nang simangutan ang asawa ko. Pero pinigilan ko na lamang dahil alam kong normal lang naman sa mga lalaki ang mga ganong kalukuhan. "Hindi pa pwedeng pumili ka ng medyo bata at may itsurahan? Grabe ka ha?" Sabay biro ko na rin. Akala ko doon na matatapos ang biruan namin hanggang sa muli siyang nagsalita. "Subukan mo kayo magsuot ng sexy minsan, Han. Tapos tumambay ka sa terrace habang nag-aantay ng parcel mo. Tingnan natin kung anong magiging reaksyon niya." Iniisip ko pa lang ang binabalak nito. Kinikilabutan na ako, lalo na't minsan pansin ko pa namang may kung anong kilitirin sa akin kung tumitig si Kuya Ryder. Pero hanggat maaari ay gusto ko sanang iwasan siya dahil sa kadahilanang totoong mas lapitin ako ng kasalanan at tukso ngayong ilang taon na rin nasa malayo ang asawa ko. Napailing na lamang tuloy ako dahil sa kakulitan ni Mister. Dahil gusto pa niyang i-video ko raw ang magiging reaksyon ng rider. Iniisip ko na lang na gagawin ko yun para mawala ang stress ng mister ko sa trabaho sa abroad. Isang araw, sinadya ko pa namang magsuot ng hapit at maiksing short na may kasamang fit, v-neck, t-shirt kaya mas napaganda ang figura ng katawan ko. Mga 30 minutos rin ako nag-antay hanggang sa dumating ang delivery rider. "Good morning, ma'am. Ang ganda niyo ngayon ah." Ganoon na lamang ang gulat ko nang marinig ang boses sa aking likuran. Akala ko magagawa ko siyang harapin sa normal na paraan. Pero nang mapansin ko kung paano niya ako tignan, ay mabilis akong napaiwas ng tingin. "May parcel ba ako ngayon?" Pakunwari ko pang tanong. Mayroon ma'am. Pero bago ko itibigay sa'yo, Maylin. Bakit naman ganyan ang suot mo? Baka makalimot ako niyan eh." Makahulugan itong sambit. "Trip ko lang no. Mainit kasi pero bagay naman diba?" Sabi ko. Pinagmasdan kong mabuti si Randy at parang hindi ito mapakali nang ihatid dito ang parcel ko sa terrace. "Bagay na bagay sa inyo ma'am. Nagmukha kang single at dalagang-dalaga." Bola pa nito. "Ganun ba? O sige, babayaran ko ng parcel para di ka na maistorbo sa trabaho mo." At pumihit na ako papalakad palayo sa kanya. Ngunit bago ko pa man magawa ang bagay na iyon, ay bigla ko nitong hinawakan sa kamay. Napatigil ako roon at biglang nagtama ang mga mata naming dalawa. Hindi ko alam kung bakit ako napangiti. Nagkaroon tuloy siya ng lakas ng loob ng oras na yun nang hatakin ako nito papalapit sa kanya. Sobrang kinabahan ako ng mga oras na yun at makatuluyan akong mawala sa sarili at hindi nga ako nagkamali dahil ni isang pagtutol ay hindi ko na nagawa pa. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong makatakas ng oras na yun. Kaya naman wala akong nagawa kundi tugunan na lang din ang uhaw na naiipon o naipon na sa ilang taong wala ang mister ko sa aking tabi. Oo, aaminin ko. Hindi ito ang napag-usapan namin ng mister ko. Lumagpas ako sa usapan at maging sa limitasyon ko bilang babaeng may asawa na. Pero ano pa bang magagawa ng isang katulad ko
sa sitwasyong mahirap nang iwasan. Nang marating namin ang kwarto naming mag-asawa, ay wala itong sinayang na sandali at agad niya akong dinala sa kama. Namalayan ko na lang ang mga suot kong unti-unti nang bumabagsak sa sahig. May asawa at anak na ako, Randy. Yun lamang ang nasabi ko sa kanya para mabawasan ang konsensya ko. Pero ang totoo ay desidido na rin naman akong magkasala ng mga oras na iyon. At sa puntong yun, dala ng aking pagiging mahina dahil sa pangungulila kay Mister, ay tuluyan kong hinayaan si Randy na magsilbing asawa ko sa mismong kama namin ng mister ko. Hindi ko lubos akalain na magagawa ko ang bagay na yun, ang magkasala sa aking mister. Namalayan ko na lang ang sarili kong kusang napayakap na lang kay Randy. Halos ayaw nang magpaawat dito sa nakaw naming sandali. At kahit marami pa itong parcel na i-deliver, ay mas inuna niya akong pagkaabalahan ng araw na iyon. Matapos ang namagitan sa amin, ay labis naman akong nagsisi. Nang humupa na lahat ng kasabikan sa aking pagkatao, ay tuluyan kong napagtanto na napakarumi kong babae ng araw na yun. Kaya medyo napaluha pa ako sa harap ni Randy. Pasensya na ma'am, nadala lang din siguro ako kaya ako naman ang umiling sa harapan nito para pangaralan siya. Kahit alam kong may kasalanan din naman ako sa nangyari. Mali pa rin. Nagkamali tayo. Nagkamali ako. Sana'y hindi ito makarinig o makarating sa iba. Mangako ka, Randy. Paninigurado ko. Tumango siya hanggang sa ilang segundo ang lumipas. Ay narinig ko na ang mga salitang hinihintay ko mula rito. 675 ang babayaran mo sa parcel, Maylene. Isang matamis na ngiti na lamang ang iginawad ko sa kanya, tsaka buong ingat na inayos ang aking sarili. Hintayin mo ako saglit, kukuha lang ako ng pambayad. Dinagdagan ko ng 500 ang bayad ko sa kanya. Kahit nakakapagsisi man, ay hindi ko rin maitatangging napunan niya ang pangangailangan ko sa ilang taon na wala ang mister ko sa tabi ko. Magmula ng araw na yun, hindi ko na muling pinapasok sa terrace namin si Randy. Sa gate pa lang ay inaabot ko na ang parcel ko. Mahirap na at baka maulit pa ang bawal naming sandali. Sinend ko naman ang video sa mister ko nung araw na yun. Pero hanggang dun lang sa reaksyon ng rider sa aking suot. At yung susunod na nangyari ay wala na siyang kaalam-alam pa. Sabi nga nila, cheating is always a choice. Kung kaya naman mas pinili kong iwasan ang bagay na alam kong makakasama lamang sa amin. Pero dahil sa labis na pangungulila sa aking mister, ay natalo ako minsan ng aking isipan at kahinaan na nagbunga ng isang makasalanang araw ng aking buhay bilang babaeng may asawa na. Pero kahit ganun, masasabi kong yun ang una at huling beses na nagkasala ako magmula noon. Mahirap iwasan, lalo na nang masubukan ko na. Pero alang-alang sa pamilya, ay halos mabaliw kong nilayo ang sarili ko sa sinasabi nilang bawal. Hanggang dito na lamang po at nagmamahal, Maylene.